Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa pong edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ito po ang inyong lingkod Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga mahalagang issue, mapaloob man ng bansa o mapalabas man ng ating bansa. So tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, para sa ating audio and video live streaming. Pumunta lamang po kayo sa aming page. I-search nyo po sa inyong search bar, Radyo Pilipinas World Service. At doon po, bukod sa ating programa ngayon, ang Global na Tayo, ay doon nyo rin po makikita yung live streaming ng iba pa nating mga programa. Samantala, meron din tayong mga re-uploading sa ating official YouTube channel naman. Kaya pagkatapos itong programa ay maaari nyong antabayanan sa aming official YouTube channel ang replays ng ating mga programa. At meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. Paano ba ito ay madadownload? Madadownload po ito sa pamamagitan po ng pagpunta sa Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman para sa mga iPhone user naman po dyan. Pagpasok nyo sa mismong application ay punta lamang po kayo sa icon ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong mapakinggan live through audio live streaming ang ating programang Global na Tayo. Ano ba ang pag-uusapan natin para sa araw na ito? Syempre, alam naman natin na noong nakaraang linggo ay nangyari yung magnitude 6.9 na lindol na tumama sa rehiyon ng Kabisayaan. Last Tuesday po yan ng gabi. At kaugnay nito ay kukumustahin natin ang Cebu Province dahil itong lalawigan ng Cebu ang pinaka-tinamaan talaga ng naturang lindol. So sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo, makakasama natin ang Cebu Provincial Information Officer na si Miss Angelis Orong. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. At tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay makakasama natin sa programa si Miss Angelis Orong, ang Cebu Provincial Information Officer, dahil kumbaga kukumustahin natin ang kanilang lalawigan. Kumusta na ba sila halos isang linggo matapos yung nagdaang lindol na tumama sa Kabisayaan noong nakaraang Martes. So, Ma'am Angelis, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, magandang umaga po, Steph. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Angelis. Ito po ang aming unang katanungan. Kumusta na po ang lalawigan ng Cebu halos isang linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama noong nakaraang Martes?
So, ngayon, continuing po yung ating relief and rehabilitation effort. To be honest, medyo pa rin, parang it feels very new, hindi pa, parang hindi nga isang week na. Kasi palagi pa rin nag-aftershock. Earlier, may 4.3 na naman, mga 7 a.m., 6:59 something a.m. So, parang medyo nandyan pa rin yung fear, lalo na sa mga residente doon sa Bugo or sa areas near sa epicenter. But we are continually providing assistance and hopefully rehabilitation na po, moving towards that para hopefully makabangon soon. At nabanggit yun na nga po yung Bugo. Bukod sa Bugo, ano-ano po pong mga syudad o bayan ang tinututukan po pagdating sa relief and rehabilitation efforts? Lahat po actually, nung count 11, actually we're counting 11, including na pati yung mga isla. But yun, it's really, apart from Bugo, the Bantayan is heavily affected. San Remigio as well, na madaming natala na casualties, Medellin, and we do have Tabogon, Tuburan, Borbon, Sugod. And then we're also sa mga isla kasi ng Bantayan Island, may 3 towns doon. Although hindi naman ganyan kagrabe as compared to Bugo, at ng mga neighboring. Pero may mga may mga effects din ng lindol po. So, but yun po yung lahat. Continuously providing relief. Nabigyan na po ng capital as well as of course the LGUs and the national agencies. Plus of course the private individuals ng initial po, syempre na relief, but continuing po yun hanggang syempre hanggang this week, next week until makabangon po. Ilan pong mga individual o pamilya ang nananatili pa sa evacuation centers o dun sa mga tinatawag na tent cities? Exactly. So, kasi, ngayon, so all in all, i-mention ko lang po muna yung affected families and individuals. Nasa affected individuals, nasa 372,513 tayo. And then affected families, nasa 209,972. Now, as for yung we're still staying in the evacuation centers or nasa labas, hindi na po ganun pero as of 5 p.m. yesterday, kasi 10 yung shift record natin, 10 a.m. Ngayon po, nasa individually displaced person, yung count po is nasa 26,106 individuals. Pero i-display po, hindi nga ng mga bahay na nasira, pero madami na din po na nakastay na ngayon sa tent city na pinatayo ng DPWH at ng DSWD at Red Cross. So, meron na po sa Bugo City, there's one for San Remigio as well. And then madami naman din po na bigyan na ng tent. So, hindi na po ganyan kadami yung nasa street na, nasa street. Pero to be honest, meron pa talagang mga tao na kahit na-assess na structurally safe yung lugar nila, yung mga structures or yung houses nila, may ilan-ilan po talaga na ayaw pa talagang bumalik sa bahay because of course, continuing pa po yung aftershock. Ayun po. At nabanggit nyo kanina yung mga coordination with the national government agencies. Bukod dun sa mga nabanggit nyo, kumusta pa po yung mga inyong coordination? Ano-ano po yung tulong na kanilang binibigay o para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, most especially, kasi kung atin po matatandaan nung last time na na-interview po kayo dito sa Global na Tayo, ay during that time ay nandyan po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes. So, as promised po ng Presidente, he's giving, the Office of the President is giving the
province of Cebu, 50 million. So that will go to rehabilitation efforts. That is on top pa din, so of course, a private donations that we have received. Now, that is already at 60 million right now. Also, sa DSWD, nakapamigay na po sila, if I'm not mistaken, as of October 5 yesterday, 203,708 na family food packs. And then, Secretary Gutierrez, I believe will be back here, if I'm not mistaken, today or tomorrow po. As well as the Secretary Dijon. Continuously, sa DPWH, sabi ang instructions ni Secretary is magpadala na pa ng mas maraming structural engineers dito para mas marami pang structures, even houses na ma-assess. And then, priority kasi nila yung pag-assess ng schools kasi siyempre kailangan magbabalik eskwela for yung mga estudyante. Whereas now we're waiting lang po talaga, we're waiting po sa report from the LGUs and the agencies kung kamusta na po yung assessment nila. But apart from that, may iba po din pong agencies like syempre sa DPWH, ang road na assessment. Kailangan talaga kasi may road pa, safe pa siya, and then madami talagang bridges, like for example, in Daan Bantayan, na hindi talaga madadaan. So it's becoming challenging, lalo na sa paghatid ng relief assistance. Kumusta naman po, no, bago tayo dumako doon sa coordination with local government units, kumusta naman po, ano po yung assistance naman na naibibigay ng ating mga uniform personnel po, no, para sa pagbangon po, no, ng ating mga kababayan dyan sa Cebu? Yes, we're very grateful first and foremost sa Philippine National Police. Kahapon kasi grabe yung traffic over the weekend. But even before the traffic ng Friday pa, nag-ask na talaga or nag-instruct si Governor Pang sa Cebu Provincial Police Office, led by Simon Manjelen, na kung pwede, as much as madaming PNP personnel sa daan to help man the traffic. Andun naman sila, yun nga lang, maghirap talaga yung traffic over the weekend dahil they wanted to go and help sa Northern Cebu. Pero the police was there. Also, nakailang balik na po tayo ng relief assistance using the Black Hawk of the airport. So, there's 2 Black Hawks na pang ilang balik na po from Cebu City to Northern Cebu. Tapos sa Navy din po, may mga barko din po sila na nakailang para mas mapadali yung pag-deliver ng relief assistance. Support po tayo. Ito naman po, no, kumusta po yung coordination with the local government units? Ano po yung mga pangailangan nila na idudulog po sa provincial government? Yes, so okay naman po yung coordination natin sa LGUs. They are they communicate constantly with the province of Cebu kung ano po mga kailangan nila. Usually po ang immediate talaga na kinokontak nila sa atin is for water, drinking water and tap water. So, yun nga na, just yesterday sa Tagcogon, just for example, naghanap tayo ng way na private yung mga water truck kasi panghugas, pangligo ng mga tao, yung ganun po. And then, tents, then yung usually na hinihingi ng LGU, also ready to eat na pagkain. Kasi syempre mahirap din magpadala, o madami po tayo pinapadala na rice, pero syempre mahirap pa for now kasi nakaluto yung iba. Wala pa sila sa bahay nila. So yun po yung urgent na hinihingi ng LGU. Ito naman po, no, ito na lamang po siguro, ano na lamang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan. And by the way po kasi, di ba, parang nagkaroon ng organization po muna, no, regarding do sa pagbibigay ng relief. Paano po iyon? Yes. So,
as far as the relief, the governor since Friday has been reminding talaga the people na hanggang sa kaya, we could have concerted effort or coordinated effort for relief assistance. Kung pwede, ihatid nila sa Cebu Provincial Government, sa warehouse, dito sa Capitol, yung mga relief goods para pang-isahan lang po yung, i-deliver it to the northern. Ayun, naputol lang saglit ang ating communication with Miss Angelis. We'll try to call her po para we could re-establish our communication dahil mahalaga po yung kanilang paalala. Ayan, balik po tayo, ma'am. Paulit na lang po yung inyo pong answer. Okay. Sige, so yung sa relief assistance, as much as possible, we're really asking na coordinated po para hindi na maulit sa weekend kasi grabe yung traffic talaga because madaming, like for example, there's one group na good for 100 people yung dala nila but they were in 20 cars. So, nako-congest talaga yung road. Madami din po yung nagdadala pa ng mga bata. So, medyo risky kasi nga with safety, with aftershock, so security concern po yun. So, that's why panawagan po ni Gov na yung relief natin ito. Pero po, we truly understand the people who want to individually give. We understand naman sila clamor kasi gusto nila siguro makita na direkto sa mga tao or mas mabilis. So, kung hindi naman po sa government, we're asking lang po kung gusto nila. Madami naman pong organization, private organization or non-government organizations na they are doing big-time relief assistance as well. Para din po, again, for example, yung 10 sasakyan, pwede naman po yung sakay nun, nasa isang truck. So at least we decongest the traffic. Yun po yung meaning po ng ating call for coordinated relief. Also po, madami din po kasi namibigay along the road and then this is according to the report of PNP. So when they stop, it becomes traffic. So yung ask lang din po is pwedeng doon na area, hindi sa street, pwede din po dalaga diretso sa LGU and then the LGU nagbibigay din sila ng instruction kung saan pwede diretso, kung gusto talaga ng mga tao, sila yung mamigay. So pwede po, the LGUs are very on top of things naman din po. So pwede po yung ganon. Yun lang po yung panawagan natin, kung pwede, but again, if they do go on field ang panawagan ko, safety lang po. Iba din po kasi yung earthquake kasasakesa sa Bagyo. Ngayon, continuing yung grabe malakas na aftershock. So, safety lang po talaga ng mga tao yung inisip natin. At pahabol na lang din po, no, Ma'am Angelis po, no, kanino po sila, yung mga organizations po na nais pong mag-donate para sa relief efforts po, kanino po sila pwedeng makipag-ugnayan po para maging maayos po yung distribution ng relief goods? Yes, meron po tayong Emergency Operation Center dito sa Cebu Provincial Government. Ang COC po kasi may listahan ng lahat ng LGUs and barangays na kailangan abutan ng team. So, pwede po talaga diretso dito. Apart from that po, may application or app ang provincial government na ginawa na pwede doon diretso i-track na lang ng private organization kung saan yung nabigyan na nila or pwede doon nila makita kung saan hindi pa nabibigyan para easier na po yung pag-distribute. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Angelis, for joining us dito po sa Global na Tayo. God bless po and stay safe po sa inyo pong lahat na nandyan po sa Cebu. Maraming salamat, Mr. Thank you.
At atin po nakasama si Ma'am Angelis Orong, ang Cebu Provincial Information Officer, kung saan nakakuha po tayo ng mga latest update. Kumusta na nga ba ang lalawigan ng Cebu halos isang linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama noong nakaraang Martes. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Tayo nagbabalik na po sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kukuha muna tayo ng updates muna mula dito sa ating Department of Migrant Workers o DMW dahil alam naman natin na may 10 tripulante o seafarer ang nakabalik dito sa Pilipinas noong nakaraang Sabado, October 4, 2025. So basahin lang natin yung mismong update bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng ganap na tulong ang mga Pilipinong tripulante na naapektuhan ng pag-atake ng barkong MV Minerva Gract. Personal na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang 10 tripulante na ligtas na nakabalik sa bansa nitong Sabado ng gabi, Oktubre 4, 2025, sakay ng Air France Flight number 224 sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3, Pasay City. So, ito yung iba pang updates regarding dyan. Sabi nga ng Pangulo ay dapat mabigyan itong 10 tripulante ng ganap na tulong, kaya nabigyan ng direktiba ang Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabigyan ng sapat na tulong, proteksyon at reintegration ang mga marinong ito. Ayon pa kay Secretary Kakdak, buo ang pagtupad ng DMW sa atas ng Pangulo upang masiguro ang maayos na panunumbalik ng mga tripulante sa kanilang normal na pamumuhay. Kasi alam naman natin na meron tayong National Reintegration Network na nabanggit din sa atin noon ni OWA Administrator PY Kauna during the past interviews na isa talaga sa mga proyekto na tinututukan ng DMW at ng OWA. Sabi pa nga tinayak din ni Secretary Kakdak na maibibigay ng wasto ang lahat ng benepisyo at karampatang entitlement sa ilalim ng umiiral na kontrata ng mga tripulante. Samantala, tumanggap naman ang mga tripulante ng pinansyal na tulong mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon din ang training vouchers mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at accommodation mula sa kanilang Licensed Manning Agency. Kasama dyan sa pagsalubong sa ating seafarer
no, kasama diyan ni Secretary Kakdak, syempre si Admin PY Kaunan, Undersecretary Bernard P. Olalia, DFA Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs Ezedin Tago, DMW Assistant Secretaries Jerome Pampolina at Venecio Legaspi, Deputy Administrator Jasmine Gapatan at iba pang opisyal at personnel ng DMW, OWA, DFA, MIAA Medical Team, DSWD at Licensed Manning Agency. Sabi nga nila, ang kanilang ligtas na pag-uwi ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan po ng ating embahada sa Ankara, sa Turkey po yan, Philippine Consulate General sa Istanbul, Migrant Workers Offices o MWOs at ang Licensed Manning Agency kasama ang kanilang local agent dyan po sa Istanbul. So maaasahan po natin, no, na mabibigyan ng nararapat na tulong, assistance po ang ating 10 seafarers na kauuwi lang, no, dito sa ating bansa nitong nagdaang weekend. Ayan. So makakakuha hopefully, no, during the next few days ay makakuha pa tayo ng updates mula sa DMW o kaya sa OWA. At wala na tayong oras. Dito na po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. Kasama po natin sa ating Master Control, syempre, si Ma'am Susan Aison. Para sa Wirecast, nandiyan naman si Justin Osias sa ating audio live streaming. At syempre, isa rin sa mga producers at host dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama natin si Jerome Toledo. Sa ngalan po ng ating kasama si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!